Good morning. Our lesson is all about showing the reciprocal of fraction. Learning task 1. What fraction shall be multiplied to the given value so that its product will be 1? So may example tayo, 3/4. Anong i-multiply sa 3/4 para magkaroon ng product na 1? Ang i-multiply sa 3/4 ay 4/3. Kasi 3 times 4, 12. 4 times 3, 12. 12 over 12. Pag the same value daw ang numerator at denominator equal sa 1. So, pwede rin naman tayong gumamit ng cancellation. Kukuha din natin yung sagot na 1. Okay, number 1, 5/8. Anong i-multiply sa 5/8 para magkaroon ng product o sagot na 1? So, ang sagot ay 8/5. So, subukan natin mag-cancel. Pwede tayong mag-cancel. So, look closely. Parehas na 5. Pag parehas na numero, automatic magiging 1 yon kasi i-divide sa sarili. 5 divided by 5, 1. 5 divided by 5, 1. Tapos, pwede rin yung 8 i-cancel. Kasi parehas na 8. Siyempre, magiging 1 din yon. 8 divided by 8, 1. 8 divided by 8, 1. So, mag-multiply na tayo. Numerators, 1 times 1. And denominators, 1 times 1 din. So, ang sagot ay 1 over 1. Pag sinimplify mo yung 1 over 1, yun nung sagot, ang product nila ay 1. Number 2, 6/9. Anong i-multiply sa 6/9 para magkaroon ng product na 1? 9/6. Kasi kahit di tayo mag-cancel, 6 times 9, 54. 9 times 6, 54. So, parehas na 54 ang numerator at denominator. Pag iisa daw ang numerator at denominator, equal sa 1. Number 3, 10/12. 12/10. So, ganun din. Kahit mag-cancel tayo, kita naman kahit hindi. Iisa ang numerator at denominator, kaya equal to 1. Kasi 10 times 12, 120. 12 times 10, 120. 120 over 120 equal sa 1. 8/12. 12/8. So, equal to 1. Ganun pa rin. Number 5, 2/9. Saan mo i-multiply ang 2/9? Sa 9 halves equal to 1. So, nakukuha nyo na ba yung pattern kung paano nakukuha yung i-multiply na fraction para magkaroon ng product na 1? How about number 6, 7/8? 8/7. Siyempre, parehas lang din ang makukuha ng product pag multiply yung numerator at denominator. 7 times 8, 56. 8 times 7, 56. 56 over 56 equal to 1. Kasi isa ang numerator at denominator. 15/28. So, siguro alam nyo na kung ano yung i-multiply natin sa 15/28 para magkaroon ng product na 1. 20, 15. Pag multiply mo yun sa 15/28, ang product ay 1. How about yung last number? Yung 10/25? Anong sagot nyo mga bata? Ang sagot dyan ay 25/10. So, nakuha nyo ba yung pattern? Paano natin nakukuha yung product na 1? So, yung tawag sa ginawa natin, yun ang tinatawag na reciprocal. Ang reciprocal represent two numbers or fractions whose product is 1.
So, pag daw minultiply ang dalawang fraction at ang product ay 1, ang tawag daw sa minultiply na fraction ay reciprocal. Multiplying a fraction by its reciprocal gives the product of 1. So, dapat, pag minultiply mo, ang sagot o ang product ay 1. Learning task 2. Give the reciprocal of the given fractions below. Number 1, 6/8. Ano ang reciprocal ng 6/8 o ano yung imumultiply sa 6/8 para magkaroon ng product na 1? So, this is very easy. 8/6. Number 2, 7/2. Ano ang reciprocal ng 7/2? O ano ang imumultiply sa 7/2 para makakuha ng product na 1? 2/7. Ang number 3, medyo mahirap dahil ang given ay mixed fraction. So, pag mixed fraction, may whole number na 33, may fraction pa na 4/5. So, paano kaya ang gagawin natin dito? So, ang gagawin natin dito, yung mixed fraction, i-change natin o i-rename natin sa improper fraction. 33 times 5, 165, plus 4, 169. Then, copy the denominator, which is 5. So, ibig sabihin, ang 33 and 4/5 at 169/5 ay iisa lang. Kaya lang ito ay improper fraction form, ito ay mixed fraction form. So, madali na nating makukuha ang reciprocal ng 33 and 4/5 dahil improper fraction na siya. So, ang reciprocal ng 33 and 4/5 ay 5/169. Sa number 4, ang given ay whole number, 41. So, ano kayang gagawin natin dito para makuha yung reciprocal niya? So, ang una natin gagawin, i-change natin yung 41 sa improper fraction o fraction form. So, ganoon naman lahat eh. Pagka whole number, nilalagyan lang natin ng denominator na 1. So, ibig sabihin yung 41 at 41/1 ay iisa. So, makukuha na natin yung reciprocal, which is 1/41. Number 5, ano na naman siya, mixed fraction, 54 and 1/5. So, meron na tayong example kanina, yung number 3. I-change muna natin sa improper fraction, tsaka natin kunin ng reciprocal. So, ang improper fraction ng 54 and 1/5 ay 271/5. So, makukuha na natin yung reciprocal. So, ang reciprocal ng 54 and 1/5 ay 5/271. So, let us summarize our lesson. Reciprocals represent two numbers whose product is 1. So, pag sinabi daw reciprocal, dalawang number of fraction, ang product ay 1. Multiplying a fraction by its reciprocal gives the product of 1. Pag minultiply daw natin, ang product ay 1. Find the reciprocal of a mixed number, change the mixed number to improper fraction. So, pag daw kinukuha ang reciprocal ng mixed number o mixed fraction, siyempre, i-change muna sa improper fraction. Find the reciprocal of a whole number. Kung ang kinukuha naman daw ay reciprocal ng whole number, change the whole number to fraction form. So, yun yung lalagyan natin ng denominator na 1. Pag whole number, i-change natin sa fraction form. So, mas madali pag proper fraction o improper fraction na siya. Simply a matter of transposing the numerator and the denominator. Ibig sabihin, pinagbabaligtad lang natin yung numerator at denominator pag kinukuha natin yung reciprocal. Halimbawa, 2/4. Yung 2 na numerator, magiging denominator.
Yung 4 na denominator, magiging numerator, kaya magiging 4 halves. So, tignan natin kung masagutan natin to. Learning task 3, make the statement true. Use the number given inside the rectangle that will give a product of 1. Number can be repeated. So, gagamitin natin yung number na nasa loob ng box. Ilalagay natin dito sa fraction bar para maging true yung statement na to. So, sa number 1, ang nasa loob ng box ay 12 tsaka 1. 12 over 1 times, so, na daw fraction. Ang ita-times equals over 12 is equal to blank. So, unahin natin yung unang fraction bar, 12 over 1 times what fraction? 1/12. So, yung 12 over 1, imumultiply mo sa 1/12. Yun namang numerator. Kasi given na yung denominator na 12. Ito. So, 12. Kasi 12 times 1, 12. 1 times 12, 12. So, hindi na siya nag-cancel. Kasi pwede naman i-cancel yung 12 tsaka 12. Pero hindi na siya nag-cancel. Siyempre, pag iisa ang numerator at denominator, equal sila. Equal na yun sa 1. So, yun yung sagot. Number 2, 1 at 6 yung nasa loob ng box. Yun yung isusupply natin dito sa mga fraction bar para maging true yung statement. So, ano kaya yung unang ilalagay natin sa fraction bar? 6 over 1. So, nagamit natin yung 6 at 1. Yung sumunod na fraction bar, given ang denominator, walang numerator. 1 over 6. So, meron naman tayong pattern yung nasa taas. Titignan lang natin. Yun yung pattern natin. Then, sa susunod na fraction bar, given naman ang numerator, walang denominator. Ano kaya ang denominator? Siyempre, 6. Kamukha nung nasa taas. Naging 12 over 12. Ito naman, 6 over 6. Siyempre, pag iisang numerator at denominator, equal sa 1. Number 3, ang nasa loob ng box ay 2 at 1. Ano kaya yung unang fraction? 2 over 1 times blank halves. So, 1 half. Binaligtad lang natin. Kasi gano'n naman pagka fraction, binabaligtad lang natin numerator at denominator. Yun na yung kanyang reciprocal. Ito naman, blank halves. Siyempre, 2 halves. Kasi 2 times 1, 2. 1 times 2, 2. Siyempre, pag iisang numerator at denominator, equal sa 1. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye for now and God bless po.